May question ako sa'yo. Ano? Minsan ba gumising ka sa harap ng salamin sinabi mo, Langya, ba't ito na pangasawa ko? So medyo pag gano'n turn off ka. Then Kinikwento body. mo ba yan o gusto mo lang ipagmalaki? Ayaw talaga ng nanay ko na, tsaka ng sister ko, na magpakasal ako. Hindi talaga ako pakasal. Inip na inip ako kapag wala akong tiyaga sa kusina. Hindi ka sure Wala ba? po bang tawad yun? Hindi ako naniniwalang merong magaling talaga dyan. Ayoko magmukhang mayabang. Alam ko lang yung worth ko ngayon. Baka mamaya mainis pa ako doon sa taping. Kami nga dapat yun ang unang makauwi dahil kailangan na magpahingi. Isa yan sa pinakamabait na taong nakilala. Si Christopher talaga, hindi siya talaga showbiz eh. Ang daming judgment, ang daming bla bla bla, ito. Importante na nagkakaisa kayo dun sa faith ninyo. Nagkakaisa kayo ng paniniwala. Pagbibintangan ka, ninakaw mo yung kwintas. Yan, I love it. Look at that. Pag hindi mo na kaya, you seek help. Kasi, ano yan eh? Kailangan dalawa kayo. Hello! Glad to be with you. Ako po ulit yung ka-Gen Z, Generation Clara, Gladys Reyes, and welcome to my vlog. Ang makakasama ko po today ay walang iba, syempre naman, ang kabiyak ng aking puso. Dahil nandito pa rin tayo sa The Granary here in Bacolor, Pampanga. So, let's go. Nasaan na nga ba siya? Pupuntahan natin si Mr. Someru. Saan na ba siya? Wow! Wow. Anong ginagawa mo, bebe? Ano lulutuin? Yung pasta na dati sa Stella. Ah, okay. Alam niyo po, talagang si Christopher talaga ang tagaluto sa amin eh. Kasi wala akong tiyaga sa kusina. Hindi ko alam yung parang inip na inip ako kapag ako yung nagluluto. Pero siya, parang alam na alam niya na yung dynamics kasi pagka nasa kusina. Tsaka alam mo, ang gusto ko rin kay Christopher, kung ano yung available na makikita niya sa ref. For example, ngayon, nandito kami sa granary, ano? So, kung ano yung makita lang niya na nandyan. So, pasta ang lulutuin mo, bebe. So, itong mga ingredients na nandyan, yun yung mga nakita mo lang sa ref. Ang kulang na lang natin, yung longganisa. Anong klaseng longganisa? Yung matamis ba yun? O Garlic, yung garlic. Ah, garlic longganisa. So, So ibig sabihin ang lulutuin mo is longganisa pasta? mm, Parang naalala ko yan yun nga yung bestseller natin before. Oo, sa resto namin. Pero soon, I think, isi-serve mo rin ba to sa ano? Sa That's Diner. That's Diner. O sige. Di habang papasikat pa lang ang araw, let's go, bebe. Ayan, bibili muna kami ng mga sangkap para sa lulutuin para sa akin. Here's bebe. So, anong muna natin bibili? Ano muna? Hello po! Hello! yung garlic longganisa po. Hello po! Kailan po meron? Anong longganisa po ito? Sige po. Garlic longganisa. Ah, Yan ba, bebe? Sige, pengi po. Magkano Ano? po ang, ano ba, kalahating kilo ba? Ang isang kilo? Hindi po. Ganito po siya. Isang ganyan? Dalawang ganun po? Mga tatlo po. Bali ilang piraso ba yung, ganito? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isang dosena pala yung, ano po, no? Yung 100 pesos, isang dosena. Okay. So, kung tatlo, di 300? Oo. Gcash mo ba Wala yan? po bang tawad yun?
Tatawad ka ba, titit? Tapos ano po ito? Mga ano? Pork? Hindi mo naman kailangan ng pork mo, baby. Chicken ang kailangan mo. Ito. Hindi na, chicken sa ito okay kabila. na to. Baka mag-iinusal ka. Hindi na. Hindi na. Ayan. Ito po. Ayun. Ayan. Tumatawad nga ako, hindi ako pinatawad ni ate. Kala ko nga, pwedeng ano na lang eh. 250 na lang eh. Ayun, 100. Yan. Okay, so nabili natin yung langganisa. Eh, thank you po. Thank you po. Raisa. Kamatis Kamatis. na lang. Siya mo? Tatawid. Ayan. Hello po. Ayan. Naipabili Ito, po akong titinda sila kamatis. Kamatis. May coco vinegar po ba kayo? Magkano po yung kae? Opo. Hello po. Magkano yan po? Per peraso yan po? 15 kapit na. 15 kapit na. Meron po kayo? Coco vinegar? Kalahating kilo po. 15. Pila yung kae po ito? Peraso, yung kalahating kilo. Labentan. Kulang na pa din. Kulang pa daw yan. Yung Hindi, kalahati okay na sa po to. kalahati. 10 pesos na. May bariya sana ako. Saan bariya? Kaya nasa ano. Hindi, Tayo okay mo, na. hawakan Okay na, mo. okay na yan. Kukunin ko. Meron sa bag ko. Ayan. So, actually, simple-simple lang naman yung, sabi ko kay Christopher, mas simple, mas okay. Yung kanyang lulutuin May para sa 10 akin. piso ka Kasi ba nga, dyan? since dito na kami sa staycation, so might as well, dito na kami bumili sa 10? Bariya? Guagua Public Market ng simpleng Di, sangkap. may 10 And kung ka? ano yung available mamaya sa ref. Ayan. So, Ayun na, since traffic. staycation kami dito sa Guagua, kaya Tayo. dito na rin kami sa public market ng Guagua bumibili ng mga simpleng sangkap para sa lulutuin niya sa akin mamaya. Ayan. So, ito na po, no? Sige na, tara. Kaya po. Sige na, ayos na yan. Ano pang next mo? Wala na, okay na. Tapos na. Okay lang po. Hindi, okay na keep the change mo. Nabili ko na eh. Ayan. So, anong tawag dyan sa, bukod sa longganisa pasta, bebe? Ano ba yung nilagay mong ingredients yan? Eh, basically, ang ano niyan, Parang- tomato, basil, parsley. So, yun, meron tayong secret na nilagay na timpla natin. So, parang oil-based lang siya, hindi siya... Hindi naman. Tomato base, pero syempre, tomato. you put olive oil. Oh, pero wala siyang red sauce. Hindi siya red ganun. sauce na. Hindi siya ganun. Sa mga hindi pa nakakaalam, anong edad ka talaga unang natutong magluto? Pinalaki naman kami ng lola ng ng marunong kami lahat. Marunong kami magsaing, marunong kaming gumalaw sa bahay. Si So, lola yung din. talagang yung culinary, nung napunta na ako ng Nung France. nag-work ka na sa France, Oo. oo. So, doon ako na nakaisip na kaya ko pala. Yung sa France po, meron doon yung Monaco. Okay, sa harap parang Monte Carlo. Delhi bang tawag doon? Hindi, sa ano yun? Sa palasyo, sa Monaco. Monaco Palace. So, napunta ako sa isang deli store. So, yun, gumagawa ako ng sandwiches. Gumagawa rin ako ng
ng pasta. So, yun. Salad, mga ganun. Yeah. So, tapos yun. Tapos nagtrabaho ako sa sa may beach. So, nag-start ako dishwash. Ayun. So, yun na. Tapos, yun, tumagal din ako doon. Then, okay lang yan. Huwag mong pero pakialaman. nag-work ka rin sa yate, di ba, Bebe? Hindi ako, nakapaglinis ako ng yate. Yeah, hindi, pero hindi ako ka nagluto. Yes. Oo. Pero alam niyo po, restaurateur din talaga kasi ang parents niya. Way Yes po. back noon pa. Na sa may Taft, I think, yun ang restaurant ko before. Nagbukas kami French nun. restaurant ba yun? La Terrace ang pangalan. So, That- yun, parang lumaki La rin ako Terrace. doon. Yun. Pero hindi ka pa naman siguro nagluluto-luto doon, no? Hindi pa, Doon sa pero restaurant. syempre sa kitchen, nakikita ko na sila kung paano sila gumalaw. May favorite ako doon, liver steak. Pwede pa sa'yo noon ng liver Oo. steak. Yung stepfather ko, yun ang Nagluluto, no? nagluluto nun. So, hindi ko malilimutan yun. Yeah. Oh, pati si Claire, yung sister niya, nagluluto na si Claire, no? Oo, marunong naman din siya magluto. Kaya may background na rin talaga siya sa restaurant, even before. Kaya siguro yung passion niya for food, nandun na talaga from the very start, no? Tsaka yung, hindi siya napapagod magluto. Kasi, di ba, merong taong katulad ko na hindi ganun ka. Hindi siya pangluto talaga. Oo. Hindi para sa kanya Hindi yun. ko passion kasi yung cooking. Though, I also cook, pero sobrang bihira kasi lalo na yung niluluto ko, hindi na niya pwede kainin. Yeah. Yung atay balunan, adobong atay and balun-balunan. Pero yung mga pasta-pasta yan, ganyan. So, mas yan ang strength mo. Yeah. Pasta, steak, meat. Lahat naman kasi in cooking, lahat naman yan napag-aaralan. Hindi ako naniniwalang merong magaling talaga dyan, lahat yan napag-aaralan. And ano yan depende sa meron ka ay matabang, ay maalat. Iba-iba naman ang panlasa natin. So, yeah, you stick with your standards. Yun lang yun. Ako kasi matabang ako talaga magluto. Kasi mas madaling mag-adjust. Mas madaling lagyan ng Oo, salt kaya kami kaysa condiments sa bawasan. table. Yes, oo. Pero yung Filipino food, Bebe, totoo ba na si Papa pa ang unang Hindi, nag-introduce? mahina ako hindi ko siya strength, pero kasi naniniwala ko yung Filipino food. Araw-araw kinakain ng Pilipino, iba-iba yung adobo ng magulang natin. So, ayun, yung biyanan ko, si Papa, nung nagluto siya, may tinuro siya sa aking recipe. From there, yun, na ako. Yeah, Kaya for Filipino. Yun po yung, isa doon yung bulalo actually. Every Sunday before. Actually, more of sa kaldereta. Yun, alam na alam ko yung Kahit gayahin ng sister-in-law ko, hindi niya makukuha yun. So, Hindi, like yung isa sa sinaserve po namin na one of our bestsellers sa That's Diner is yung bulalo with different flavors. Bakit mo naisip yun, Bebe? hindi kasi sa Laguna ako lumaki. So, sa San Pedro is malapit kami sa Tagaytay. Nung bata kami, pagkatapos maglaro, magbubulalo. So, naisip ko, nung nagtayo tayo sa Laguna ng That's Diner, so sabi ko, ano bang pwedeng maiba? Kasi paulit-ulit na lang. So, sabi ko, trinay ko, pwedeng tanggapin nila or hindi. At least, nagawa ko. So, ayun, yun yung flag carrier namin ngayon sa That's Diner. Hope matikman nyo. Yeah, so different flavors of bulalo. But aside from that, syempre, yun po, soon we will be launching itong niluluto ni Christopher, Itong longganisa pasta na actually dati na namin pong bestseller yan doon sa dati naming restaurant. Kaya lang, dahil nga nag-pandemic at wala kaming, anong tawag doon, yung open space. Yeah. Yes. So, yeah, from pandemic naman, doon naman lahat sa iba, it's a bad thing. Sa amin, medyo umigi naman kami doon. Magandang Yes. opportunity yung nangyari sa amin. So, yeah. And also, yung catering kasi, doon namin na natukol sa, with the help of our partners. So, Syempre, yeah. oo. And now, we're building up ng namin. And so far, we're on our third year. So, okay naman. Mahirap, pero yeah. Pero bakit mas ang fulfilling sa'yo, bakit ang business, food business talaga yung pinasok mo, Bebe? Kasi Bakit hindi ibang... papasukin mo lang yung alam mo wala naman ako, sabi nga ng sister ko, di ba? To your gut, ano ba yung gut feel mo sa lahat? So,
Sabi ko, wala na akong gagawin everyday sa buhay ko at alam na gawin kundi magluto. So alam ko naman kahit papaano marunong naman talaga ako dito. So ayun, yun lang yung alam kong ano. And tayo naman, everyday kakain kay. So, yun. Sa mga nagtatanong, ayaw na ba niya mag-artista? Bakit? Balita namin tanggi siya ng tanggi sa mga offer sa kanya. Anong masasabi mo doon? Hindi, kasi hindi lang siguro. Minsan kasi binabalanse ko yung oras ko. Tinitingnan ko kung worth it ba. I mean, meron kasi tayong kalakaran dyan sasabihin, bread trip. Pumunta ka sa taping para lang mabayaran ka. Pass na ako sa ganun. Ayoko na nun. Kung maganda yung role, kasi naniniwala ako, kaya ko umarte, kaya kong gawin ng magaling yun. Ang problema lang, yung sistema sa atin, iba, but yeah, kasama yun. So, negosyo yan eh. Pero kung may offer, tulad meron akong gagawin ngayon, isang magaling na direktor, nabigyan ako ng tsansa, nakita niya, yun, pwede kong pagpuyatan yun. I mean, kaysa pupunta ako doon, tatay ka ni ganito, kita ka lang sa camera, uwi ka, may bayad, sayang oras ko doon, sayang. Oh. So, hindi naman, ayoko magmukhang mayabang. Alam ko lang yung worth ko ngayon. So, So para sa'yo, if it's not worth your time, parang better na nandun ka sa basta resto kung pupunta and lang manage ako it. doon dahil sa pera, hindi na lang. Kasi, normally, kukunin ka para lang tumayo yung isang serye, para lang may pangalan ka doon, may support. Okay din naman yung walang mali doon. Pero syempre, gusto mo rin naman, kaya ka nga artista, gusto mong umarte. Gusto mong ma-showcase yung talent. Pero nami-miss ko rin. Honestly, nami-miss ko. But, ayun nga. So, ngayon, yung mga nakukuha ko, pag pinuntahan ko, alam ko na paghihirapan ko talaga. Baka mamaya mainis pa ako doon sa taping. Uwi na Isa ako. ba sa ayaw mo yung waiting hours, yung wala kang patience? Sabi mo nga, we are paid to wait. Tama naman yon. Kaya lang minsan, wala na rin sa lugar. Yung mga big names, they call the shots, siyempre, di sila pwede mapuyat. But yung mga veterano, minsan parang, uy, kami nga dapat yung nauunang makawid dahil kailangan na magpahingi. So, hindi ganun. But, yeah, again, business yan. So, hindi ko pakikialaman kung paano nila patakbuhin yun. Pero, yeah. Sa mga shows naman, may mga kaibigan din tayong bosses. We understand that. So, ayun. Okay. So, yeah, sige. So, Shelby, ayusin ko lang ang aming table. Hi, bebe. Wow! Ayan na! Diba? Tingnan nyo naman ang presentation ng asawa ko ng longganisa pasta. Wow! Ang galing mo mag-bake nito, ha? Hindi ako nag-bake niyan. Galing yan sa The Granary Cafe Lounge. Pero syempre, bago natin kainin yung dessert nila. So, tikman mo na. Syempre, titikman ko muna tong longganisa pasta. Yan, I love it. Look at that. Made with love. Yes. Diba? So, tikman nga natin. Una muna yung longganisa. Garlic siya, but a little bit sweet. Ha? Yeah. Yun nga na ano ko, hindi siya masyadong garlic. Pero di ba alam mo, masusto ko yun. Tama. Actually, alam niya, ayoko yung garlic masyado na Hindi, maalat. matamis. Gusto ko yung matamis na talaga na longganisa. Pero they call it hamonado. Kapampangan nga. Dito lahat may asukal. Ba, yung paso niya talaga al dente. Fresh lang nung lasa. Ang sarap kasi hindi siya maalat. Kasi it's supposed to be fresh. Yun ang problema minsan, di ba, yung mga sauces. Pag nilagay mo, masarap. Pero yung sarap na lang. So, dapat marami nangyayari sa loob.
Na matabang siya pero may lasa, may onting alat. Oo, tsaka kasi yung mga herbs niya, yung tomatoes, no? Yun ang nalalasahan ko eh. At syempre, yung garlic longganisa. So, bebe, marami kasing... Alam mo ba, isa ka sa... Nung nag-vlog ako, isa ka sa mga ni-request talaga nila sa akin. Hindi nga ako Sa comment naniniwala section. eh. Totoo! Noong nakita ko, Di ba pinabasa ko sa'yo? Hindi pa siya naniniwala. Actually. Pero, isa po talaga sa request sa akin is, si Mr. Someru naman, tawag pa nga sa kanya Mr. Someru. Dahil yun nga yung aming last name talaga, no? So, sa mga hindi po nakakaalam, he's half French. Diba? So, you were born in France, diba? yeah. Toulouse, France. South of France, yeah. Yes. Ang Toulouse kasi, parang kung hindi ka naman masyado sa France or hindi masyadong alam mo yung mga lugar sa France, hindi mo masyadong alam eh, di ba? Siyempre, ang unang-una alam natin, Paris, di ba? Yes, Pero south ang of Toulouse, France. ano yun? South. Parang province na part. Southern France, south of France. So, malayo siya sa ano? Sa Paris? Malapit siya sa Cannes. Monaco, basta south of France. Yeah. So, how old were you, Bebe, nung dinala ka na sa Pilipinas? Ilang taon ka sa France tumira? Basta naalala ko na lang daw, konting-konti na lang eh. Alam ko, nakabalik ako dito mga 5 or 6 years old. Na ang first word mo, ano sinasabi mo daw? Ewan ko siya, sabi Tita G ko, salap ka eh, salap. Hindi, chocolate yata. Oh, Sabi. chocolate. Ibig sabihin chocolate? So, Hindi siya marunong mag-ano pa noon, English, yeah, yun. Tapos, French lang. from France, diretso ko San Pedro, Laguna. Yun. Kasi yun ang hometown talaga ng Yeah. mga Rojas. Pero yung talagang province ninyo, Catanduanes sa Bicol. Bicol, Yes. ayan, Catanduanes. Ang mga Bicolano, syempre, known din sila na masasarap din ang pagkain, ano? Actually, maanghang. Diba? Mas spicy ang mga food nila. Gata and Yun, manghang. tsaka magata, no? Kaya ba mahilig ka rin sa ano? Yung, di ba, usually curry, may gata rin yun. Sa curry kasi, mas naglilin ako Japanese curry. Sa curry, mas gusto ko yung Filipino chicken curry. Indian curry, hindi ko. Natatawa nga ako eh, di ba? May ginagawan tayo ng pagkain na Indian curry, pero hindi ko tinitingnan. Pero alam ko namang gawin. Alam ko yung lasa niya. Ba't di mo tinitikman? Natikman ko na siya once. Hindi lang ako fan. Hindi ako fan ng Indian, ano. Though, maraming kaibigan natin na gustong-gusto nila yun. Ako, mas more on Mediterranean, Persian, yan ang ano ko. Pero paano ka napunta kay Tito Baying, ayan, Disena. Oo. Tito Baying is his very first manager, no, sa showbiz. Okay. Pero more on commercials muna, di ba? Nag-start ako commercials. Then, commercials, 8 years old. Tapos, nakita ako na discover ako sa ano pa noon, Philsite. Philsite, Oo. di ba? Yung Dyan malapit sa ano? Star City. Oo, Star City, Boom na yan, boom. oo. So, dyan ako Yung mga na-discover. nagbabike doon, mga bike. Oh, pero prior to that, my first VTR, siguro mga 6-7 years old ako. Natakot ako. Hindi ako tumuloy. Bakit? Kasi doon, kasama ko si Tita Vic, si Mama. Yun yung Royal True Orange pa nun eh. Royal True, natural, di ba? So, and daming tao, natakot ako. So, hindi. Parang nagka-stage fright ka. Oo. I mean, kinder ako. Si Mama, binilan ako ng kung ano-ano para lang mag-VTR. Inuto ako. So, in short, binribe ka, kung ano-ano. Pagdating ko doon, hindi ako... Hindi ka nag-perform. Hindi ako humarap sa ano, VTR. ayoko. Bugbog ako pag uwi. Bugbog. Grabe. Paano I palo remember, ka? bebe, nasa bus pa lang ako, hinahataw na ako ng nanay ko. Pero yung pala, bound din ako maging Oo nga. artista. Pero pag-artista rin pala ang bagsak mo. So, yun Pero nga. kasi talagang alam ko po talaga si Christopher, hindi talaga siya ano parang ano siya, quiet, private person siya. Hindi siya talaga ma-PR, people person, Siguro ganyan. Paano ba to? Alam ko lang bumasa rin ng tao. Kasi nakigugulat ka, meron tayong mga minsan makakausap natin, biglang talkative ako. Meron namang
Hindi ako nagsasalita. It doesn't mean hindi ko sila gusto. It's just that wala akong conversation sa kanila. Or nahihiya, yun nga, parang pagka at ease siya o comfortable siya doon sa taong kausap niya, napakadaldal niya. Mas madaldal pa siya sa akin. Mas marami pa siyang sinasabi. Pero, pagka medyo first time niya lang nakilala or siguro hindi niya masyado pang matansya, alam mo yun, diba? Para bang plate by ear siya. Oo. Ganon. Kapag Hindi, hindi kasi naman di parang masyado. sa atin, sa showbiz, di ba? Punta ka awards night, makikita mo artista, sasalubungin ka, kakausapin ka. Kasi wala pa siyang makausap na iba. Di ba? Gaganon yung mata. Pag tinignan mo sa mata, ay talaga, may hinahanap na iba. Pero binati ka naman, so okay na yun. So medyo pag gano'n turn off ka. Hindi naman, I know those kind of people na, alam mo naman ako, it's all about sincerity. Okay. Yan naman ako parate. Growing up sa Laguna, panahon na maliit lang kaming, probinsya kami. Inabot ko na putol yung tulay, ang tricycle, iilan. Ang stasyon ng TV namin, iilan lang din. So, small community na, yung village namin na parang ang treatment namin lahat, pag same street kayo, magkakamag-anak kayo. So, inabot ko yun. So, from now, syempre, ang dami mo na nakakaharap, iba-ibang ugali. So, iba rin yung pag-intindi ko. Okay. Pero yung pagpasok mo naman sa showbiz, from commercials, una mo ba yung Mara Clara agad? O ang TV muna? Nag-start ako, my first movie was Iisa-isahin Ko Kayo. Movie muna. Ronnie Ricketts. Then, ang role ko, though kahit lumaki ako sa Laguna, hindi naman kami, may kaya naman kami. So, syempre, basurero, ganyan, batang kalye ang role. Itiman ako. Sabi ko, anong ginagawa? Sabi ko, dungisan ako. Di role yan. So, yeah. Si Rockets, one of Si Kuya Ronnie Ricketts. isa yan sa pinakamabait na taong nakilala ko. Sobrang, that time, siya yung talagang, pag sinabi mong action, Ronnie Ricketts, iba yun. Dinadalang kami ng pagkain. Binilang pa ako ni Kieran ng sapatos. Last day namin. So, sobrang, tas June Posadas, ang director. Direct June, hi. June Posadas, isa rin sa pinakamagaling, dami rin namin ginawang pelikula niyan. So, kaya alam ko eh. Tapos from there, nagtuloy-tuloy na yun. May napasama ko sa isang pinakamalaking pelikula na history, Maging Sino Ka Man. Yes. Robin Padilla and Ninang Sharon. Na, ikaw si? Tambok. Ikaw, Tambok. Okay ba sa'yo? Masarap dito, Kuya Kading. Sariwa ang hangin. Sasama na ako sa kanya. Kasi nung grade 5 ako, tambok ko eh. So yun yung character name niya doon sa Character Maging ko. Sino Ka Man. Kasi marami kayo nun, di ba? Para mga Gila Alvarez, inampun hindi. ni Robin doon at saka ni Sharon. Si Yeah. Gila, Si Darrell, ikaw. Gila, Kimchi, So kayo ni Gila yung parang nagkasama Ate Vina. sa TV. Ate Oo Vince. nga, So, yun. From there, magkakilala na kami nila Gio, nila Gila kasi Sa commercial. sa commercial. So, nagkikita-kita na kami dyan. Gabi Eigenman. Tapos, after nun, ang dami na. Viva, dami kong ginawa. Darna, Nanette Medved. Tapos, dami na. Batang Raymart ako, Batang Gestoni Alarcon. Ang dami namin ginawa. Then, one day, ako nun? Grade 6, going first year. Kasama ko si Paulo Contis. Palo kayo DTR manager. kami. Sinama lang ako sa, dahil nakikisakay ako kila Tita Jean. Sumakay ako sa kotse nila. Punta kami ABS. So, audition pala for Mara Clara. Hindi ako kasali. So, nandun lang ako, nakatingin. Si Paulo, na siya. Tita Dagang, siya yung nasa floor. Oo. Direk Emil nasa Nakita akong Tita Dagang. Sabi niya, ito, baying, mo nga to. So hindi ikaw talaga Hindi ako kasali doon. mag-audition? Kasi menta ko para sa'yo. Ah! Di ba?
So, hindi talaga, hindi ako mag-audition ng, wala, ayoko. Siniya ako, ang daming tao eh. Tapos paiiyakin ka doon. So, tinawag ako ng Tita Dagang. Sabi ng Tita Dagang sa akin, ikaw, pwede ka. Po? Ako? Sabi ko, ako? Sabi niya, ikaw. Magkamukha kasi kayo eh. Hindi ko malilimutan yun, Tita Dagang. Magkamukha kayo ni Paulo daw. So, lahat ng tao nakatingin na sa akin. Sige, pumunta ako. Okay. Tingnan nila ako. Is it, Nay Olive ata nandun. Si Direk Olive Lamasan. Oo, so parang, Pero merong may pinasabi ba sa'yo? Meron. Pina-acting sa'yo? sabi sa akin, Tita Dagang, ano pangalan mo? Ganto. Sige, pagbibintangan ka, kunyari, ninakaw mo yung kwintas. Sige po, Tita Dagang. Ba't mo ninakaw yung ano? Hindi po ako nagnakaw. Sabi ko, hindi po ako. Hindi ako umacting. Oo. Hindi ako yung mga batang prepared, no? So, hindi ka na umiyak, oo. Hindi, wala. Bear. Feeling ko natanggap lang ako dahil magkamukha kami ni Paulo. Parang ganon. Or, pwede rin namang, it was so raw, yung reaction mo, na hindi acting, na hindi, Yeah. or hindi rin overacting. So, ganyan. punta kami, tapos tatawagan daw. Magpe-first year So, hindi na. mo pa alam na Hindi ko alam. nakuha ka. So, lumipas a month or two. Nag-summer. Eto na, pinakamaganda. Tumawag. Punta ka. Balyedo pa. Oo, compound. Gusto ko makita. Punta kami. Kasama ko si mama, si papa. So, nagsushoot na, nagtitaping na Nagtitaping na Mara Mara Clara. Wala pa tayo, ano pa lang yon. Pag ano ko, Nay Olive, kaya mo ba? Taga Laguna ka, malayo, sabi niya. Siyempre sila naman, kaya naman po, ganyan. O sige, baka next month, patawag ka, bla bla bla. Eto na. Nagpatuloy ako. Biglang sabi nila, isang buwan. Second week, tumawag. Oo. First taping day. First taping day ko sa Mara Clara. Nagpapagaling pa ako ng tuloy. Naalala ko pa po yun. Dumating siya sa set namin. Siya, yung Yeah. malong. Hindi So, naman, parang malaking malo. shorts. Ay, hindi ba malong? Hindi. O, parang baluwag lang na Oo. shorts. Kasi parang palda yung tingin ko eh. Tapos kasi nga, dahil yung pala, bagong Yung malong, yung first year ng kasal natin, nubad ko na lang. Hindi, bagong circumcised pala siya. Oo, so- Akala ko nung una hindi totoo. Akala ko nagjo-joke lang sila. Hindi, totoo yung yun. eksena pa, Eksena, pinagbubunot ako, tapos paluluhurin ako. Siyempre, hindi ka naman makakareklamo dahil bata ka, di ba? I mean, hindi ko na kaya eh. Sabi ko, Direk, kay Jaime, katutuli ko lang po. Hindi, sabi niya, walang niya, ba't di mo sinabi? Nahihiya po ako. So, yun yung ilan taon ka experience. ba nun talaga? 12? 12, going 13. When you entered So, Mara Clara. yeah, ilang months. Then, yun na, Mara Clara. Then I courted you, tapos yun na yun. So, Yeah. tinatanong nila, kasi alam niyo po, ang talagang tina-partner talaga sa kanya nun, kasi character niya, name niya is Aries, okay? Si Judy Ann, of course, si Judy Ann Santos ang kanyang partner talaga rin. Hindi, ano naman, pumunta naman dun yung storya. Kaya lang, siyempre, Mara Clara talaga. Dun nakabaling. Nung naging tayo, siguro, sabi ni Direk Emil, lang yan, hindi ko talaga maipipilit papunta dun. Kunin nyo na yung Christian. Suwawi na yun. Si Wawi de Guzman. So- Hindi, pero yung, naalala ko kasi noon, alala ko pa rin na sinabi ni Judy Ann sa akin, uy, crush ka ni Aries, sabi niya sa akin ganon. Alam niyo po, syempre mga bata pa kami, I was 14, ano? Tapos siya nga turning 13 pa lang, no? Naalala ko kasi noon, studio po noon ng Mara Yeah. Clara, okay? So, may mga times, pag break time, hindi kasi kailangan lumalabas kami sa studio, pupunta sa cafeteria. Kasi bawal pong kumain sa loob ng studio ng ABS-CBN. Siyempre, magka-cafeteria. Imbes na kumain, matutulog ako, mag-nap time ako. Naalala ko noon, nasisilip ko, si Christopher, hindi siya kumakain din. So, gagawin niya, parang mag-stay din siya dun sa studio, kung saan ako part na, kasi kunyari yung bedroom nila Almira, bedroom ng mga dead Kinikwento body. mo ba yan o gusto mo lang ipagmalaki? Kinakwento ko lang din sa kanila. Na hindi siya kumakain. Tapos nandun, nakasisipat ko, na nagkakarakarate siya. Hindi, totoo naman yun. I mean, nagkakarate ako nung bata ako. So, totoo naman yun.
Sabi niya, ang sabi ni Judy? Sabi niya, crush ka ni Eri. Sabi ko, ay, ayoko nga ang bata. Sabi ko sa kanya. Hindi niya alam gagawan ko siya ng bata. Hindi, Diba? pero kasi nga, we were so young then. Siyempre parang crush, ganyan. Pero alam mo, talagang, when I first saw him naman talaga, para siya talagang younger version ni, Enrique Hill. Ganon, parang Enrique Hill. Kasi nga, mahalata mo talaga, may foreign blood siya, ganyan. So, iba. And at Uso the same patisoy time- kasi noon. At Wala saka pang moreno nun. sobrang mahiyain siya. Sobrang mahiyain. And then, ang natatandaan ko rin nun is, si Christopher talaga, hindi siya talaga showbiz eh. So, dahil nga, yun na nga yung sobrang nag-hit na yung Mara Clara, di ba? And nire-request na po kami sa mga out-of-town shows, ganyan. So, si Christopher, ayaw niya kumakanta actually. Hindi siya kumakanta sa stage. I sing, I love to sing. Hindi lang talaga yung gano'n, yung pambaranggayan. Oo, Pero, so may karaoke. nung una, dahil uso yung mga... Sample daw, sample. Hindi. Alam mo, ang piyesa po talaga niya ay Hotel California. yan ang ano ko dyan. So, punta kami. Naalala ko, 12 years old ako. Nagdadabog pa ako nung hindi ako pinasama sa mga stage show niya. Nung eventually, pinayagan na ako ng parents ko. Kasi malalayo, Pampanga, ganyan. As in, Nueva Ecija. 16-hour ang tuloy-tuloy. Oo. So, nung pinasama ako, sasanay na ako. Binasabi nung isa, si ano to, Danny Oo, si Danny Batigas. Batigas. Oo. Uy, mag-ano ka na? Bigyan kita. So, ito, ha? Binukuha ka, umano ka na daw, gusto ka nung may-ari. Oo. Bigyan kita 10,000, and laki na nung 10,000 nung Noong araw. time na yon, oo. Uy, oo nga. So, kumanta ako. Banda eh. Kumakanta ako pag banda, live band. Pero pag tape, -1. hindi ko talaga maramdaman. So, yun. Sumasama na ako sa kanila. And, syempre, mag-boyfriend kami, kasi nga parang childhood sweethearts. And then, na talagang, into serious relationship. Kasi nga po, 11 years of... Parang di naman, 4 anak. Hindi, 11 years po kami mag-boyfriend before we decided to get married. Yeah. Actually, binigyan ko siya ultimatum. Pagtatapat na namin ngayon. Hindi talaga ako pakasal. Sinabi niya lang, Kasi, he was tumatanda na siya. 23 siya. Hindi naman grabe naman tumatanda. He was 23, I was 25. Sa panahon ngayon, di ba, ang mga bata ngayon, hindi sila, di ba, nagpapakasal na ng ganitong edad kasi nga, syempre, they're more career-oriented. Hindi, ayusin ko naman. Hindi naman ibig sabihin nun, sinabi mo sa akin yun. I always have a choice in life. Kaya lang, nung time na yun, wala naman ako nakita talagang kasama na sa buhay ko. So, I mean, from early years, naghiwalay tayo, nag-build up natin ulit. So, wala ka rin naman. Then, naisip ko, kung ano. So, ganun na lang. Kaya lang, ang worry talaga ng mga parents ko, ayaw talaga ng nanay ko na, saka ng sister ko, na magpakasal ako kasi naawa sila kay Gladys. Naawa sila kasi tigas daw ulo ko, baka daw isoli lang din ako, Si Christopher Yeah. talaga, alam mo, sobrang dami niyang palakaibigan. As in, babae, lalaki, ganyan. Sobrang mabarkada, maraming kaibigan and all. Na sobrang magkabaliktad kami. Ako naman kasi, homebody. So, few set of friends lang, group of friends. Actually, mangilan-ngilan lang talaga, no? Yung masasabi niya, na alam din niya, no? Na talagang mga lagi kong kausap o kaibigan, ganyan. Pero, May question ako sa'yo. ano, Minsan ba gumising ka, sa harap ng salamin sinabi mo, Langya, ba't ito na pangasawa ko? Yung totoo. hindi. Hindi totoo yan. Eh, bakit? Ikaw siguro? Siyempre. Ako hindi. Hindi Hindi, talaga. Promise, hindi. Di ba yan? Wala, Ba't ito? wala Hindi, no? joke Walang yun, joke ganon. yun. Wala. Sabi ko nga masyadong, yung sinasabi lang too good to be true, actually, parang ganun Bakit ang too good to be true? Kasi, pinanalangin ko talaga Tapos, Saka diba, kaya ako nga kami yung sinasabi, nagkatuluyan. nakakatuwa yung mga tao. Uy, couple sila, ganyan. Ayoko yun. Pag naririnig ko, bebe, sabihin mo. Sabi ko, di ba, naku, tigilan nila ako sa ganyan. Hindi kami perfect, di kami But,
that's what makes us perfect. Imperfection. Kasi, alam namin yung gusto namin sa buhay. I mean, ang dami namin nakasabay sa interview. Pinangako na lahat. Lahat sila walay na, di ba? So, Hindi kasi nga, iba-iba naman syempre, di ba? Ang, but yeah, sabi mo nga, it's always a choice. ano yun, siguro yun naman din talaga yung path natin. At yung lagi nilang tinatanong, even sa mga comment section, lagi nilang tinatanong sa akin, ano nga ba? Dahil recently we celebrated, this year, we celebrated our 32 years of togetherness. So, why did it last that long? Yun ang mga tinatanong nilang, common na Diba, tinatanong. it's, parati sasabi niya, faithful, everything, Alam mo ngayon, pag nagsalita ka kasi dyan, ang daming judgment, ang daming bla bla bla, ito. Siguro sa buhay ko, I mean, lumakad ako ng ilan, 12, 11 years old till now. So, I've lived my life. Kumbaga, sa amin, what I see now, basta ang purpose namin is maging masaya kami, yung mga anak namin mapatama, maging mabuting mag-asawa kami, mabuting ama, mabuting tatay sa akin, parents. Yun lang naman ang namin. That's what's important. So doon na ako nakatingin yung purpose every day. Every day. And siguro yun, we're still nag-aaral pa rin kami sa pagsasama namin. And it's a fun ride sometimes, malungkot. But sabi nga, di ba, it's not the destination, it's the journey. Correct. No, Ano? it's who you with the journey. Oh, Diba, di ba? sabi Who nila. you with the journey. Oh. Oo nga naman, kasi kung mag-isa ka lang doon sa journey. I mean, sa lahat ng yun, ha? Correct, oo. Sa lahat ng yun, mapakaibigan, In- mapakasama mo, And most lalo na especially sa atin. in a relationship. Oo, I agree. Kasi yung 32 years, hindi naman yung kagad planchado, di ba? Hindi naman yung kagad, it wasn't an easy ride. Tama naman din talaga si Christopher. Ang dami muna namin pinagdaanan na bumps on the road, ika nga, bago naging patag talaga lahat, di ba? We choose us. So, Yes, oo. It just happens na maaga kaming nag-start because we started as childhood Tsaka ang dami sweethearts. nilang nakatingin. Kailangan maghiwalay yan. Well, honestly, before, di ba, kasi nga, dahil bata kami, Then, na naging mag-boyfriend and girlfriend, they were like, syempre, na-feel namin yung part-time na yun na parang you and me against the world. Kasi marami mga parang na, siguro pagkatapos ng show, tapos na rin yan. Mga Meron ganon. alam mo, joke, pinagpupustahan ka, meron naman. But, I'm sure, oo. well, hindi naman yun eh. Pero ako, I always say, biggest part talaga, I think, on why we have this, or whatever we have, is yung faith talaga namin. Yeah. Biggest part, I think. Yeah. Importante na nagkakaisa kayo dun sa faith ninyo, nagkakaisa kayo ng paniniwala, di ba? At kasi kung hindi, dun pa lang, umpisa pa lang, may conflict na agad di ba? So, importante yung foundation ninyo nandun sa faith. Tapos, syempre, eventually, yun din yung ituturo nyo sa mga anak ninyo. Diba? Sa siguro lang, if you're true to yourself, madali lahat. I mean, pag tama ka sa sarili mo, tama lahat yung decision mo. Clear. Hindi siya, walang regrets, walang So, basta totoo yung ginagawa mo. Ano mapapayo mo dun sa mga lalaki ngayon na, well, syempre, in a relationship at dun sa mga, probably nag-uumpisa pa lang. Hindi nyo hawak yung you can promise to stay faithful, you can promise everything, pero at the end of the day, ikaw rin ang magtatrabaho nun. Pwede ka mamali, pwede ka matama, pero yun nga lang, siyempre alam mo yung purpose mo talaga. So when you wake up every day, alam mo yung gusto mo mangyari sa buhay. Sa relationship, and everything. And hindi lang, pag hindi mo na kaya, you seek help. Kasi, yan eh. Kailangan dalawa kayo. Hindi, Yes, of course. kasi recently, di ba, nung sinabi mo nga,
Hindi, basta ako, grateful ako sa lahat ng, from bata ako hanggang sa lahat ng nakasama ko, lahat ng nakasalamuha ko. Grateful ako doon kasi natuto ko. Ang dami kong realizations, ang dami mong yung learning curve mo, lumaki. The people that believe in you. And mostly ngayon, yun sa atin. Yung sinabi mo na we're in this together, it's us. Yeah. Yes, oo, of course. Lalo una naman talagang tutulong sa'yo, lalo na kapag mag-asawa na kayo, di ba? Given na yung, nandyan yung family, nandyan yung Hindi kasi kilala mo ako, parents. di ba? Masyadong mataas yung ano ko dyan sa work ethics. Gusto ko yung standard ko, yung sarili ko. Kaya, So, what keeps you going? Kumbaga, syempre despite kayo, yung mga bata, Well, syempre, given na yun. hindi, Aside from alam us. ko naman eh. No, yun ang main purpose. The Kasi people yung who isa sa believe in you. hinahangaan ko talaga sa kanya eh. Pag meron siyang pinasok, whatever it is, businessman yan, or sa, alam mo yun, sa pansarili niya, talagang pinaninindigan niya. And hindi niya ganun kadaling sinusukuan. Hindi, tsaka yung lahat, lalo ngayon, the people na mga naniwala sa akin. Sabi ko nga, di ba, paano ako natalo, asawa na kita, lalakad ako. Panalo na ako dun eh. But, yung mga taong naniniwala sa'yo, yun talaga, yun yung purpose ko. May mga kasama ako naniwala sa akin yun. Kailangan ko silang isama dun. Kailangan kong... Yeah, it's not about yung kita nung... It's all about your dream. Yung dream ko mataas eh. Kung di ko man makuha, bubagsak ako dito, pasok pa rin ako doon. So, yung ginagawa natin, it's not even for us anymore. Para sa mga bata na yan. Ayan. Thank you, Bebe, for saying yes. Kasi alam niyo po, ayaw talaga ni Christopher ng ganito. Tsaka, sa totoo lang, naiilang siya yung syempre, Hi, ako guys. yung nag-i-interview sa kanya, ganyan. Kasi parang feeling niya, ano ba yan? Syempre, lagi naman tayo nag-uusap and all. Pero, just for the sake na gusto na namin i-share, Kasi nga po, maraming mga nagre-request din sa akin na, ayun nga, yung vlog naman with Mr. Someru and probably share, actually, di naman po secret yon pero siguro, yung case-to-case basis naman yan, ito po, it works for us, so, malay nyo, di ba, parang baka sa inyo, pareho din naman tayo. Pag hindi naman, syempre, it's always a choice, pero, every day, I'm really grateful to God na meron po akong asawa, na syempre katulad ng asawa ko. Na sabi ko, hindi naman po, wala naman talagang perfect. Yeah, but pero, that's what makes us perfect. yes, opo. So, don't forget, syempre po, to subscribe. Ayan, Bebe, sinasabi Si ko Gavin. Okay. Don't forget to Natutuwa ako, na-enjoy subscribe, mo eh. to like, and share, Ito pong ating episode today, and dito po sa aking Gladys Reyes channel. I'm glad to be with you, Bebe! And see you again po next episode. Bye!